Nag-viral kamakailan kung paano sinorpresa ng isang anak ang kanyang ina sa kaarawan nito sa kauna-unahang pagkakataon. Sana'y magsilbi itong inspirasyon sa ating lahat na handugan din ang ating mga magulang bago pa mahuli ang lahat. Kahit pa nasa malayong bansa, hindi ito hadlang para sa isang anak na bigyan ng isang hindi malilimutang sorpresa ang pinakamamahal niyang ina. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang. Basahin mo daw, ma! Lakasan mo pagbasa, ma! Para marinig po. Huwag mo. Dahil mamasdan, ligaya'y tila. Sa videong ito kasi, si Nanay Elizabeth sa kanyang 86th birthday sa kauna-unahang pagkakataon nakatanggap ng regalong lobo, bulaklak, cake at card mula sa kanyang bunso na OFW na nasa Abu Dhabi. Ma, hindi ko man masabi sa'yo madalas, pero mahal na mahal kita. Minsan din ay lulu. Hindi ko rin matandaan kung nagbibigyan ba kita ng card at bulaklak tuwing birthday mo. Parang wala yata eh. Kaya itong naisip kong ibigay sa'yo para makabawi sa mga atraso ko. Pasensya na kung hindi ako makakasama sa selebrasyon mo. Mahal ang pamasahe. Joke. I love you, ma. Makakaraos din tayo. Hindi ko mapigilan. Sa ating mundo. Sa sobrang tuwa ng matanda, bumuhos ang luha. Hindi ko mapigilan sa aking anak. Salamat ako. Ako rin, miss na kita. Kahit bago ba pagkikita natin, gusto ko karati ka nandito. Sa piling ko, mag-ingat ka dyan lang. Maraming salamat, aking anak. 15 taon nang nagtatrabaho bilang chef sa isang hotel sa Middle East si Alan. Hindi na raw kasi inabutan ng isang buwang bakasyon niya sa Pilipinas noon lamang Setyembre ang birthday ng kanyang ina nito lang Disyembre. Kaya nagpadala na lang siya rito ng mga regalo. Nag-browse ako sa Facebook, then may nakita akong video na yung father sinurprise ng anak niya na nag-work sa abroad. Naisip ko na hindi ko pa nagawa yata sa mama ko yun kasi nga nasa abroad ako madalas pag tuwing birthday niya, so nagpapadala lang ako ng pera parati pang gastos nila. Sabi ko, para maiba naman at saka hindi ko pa yata nagawa na magbigay ng bulaklak sa kanya or anything na ano. So, kinontak ko yung shop na yun na ng service. Tapos tinanong ko kung anong proseso. Happy birthday to you! First time, magpadala man siya sa akin kung minsan magdalag package. Pero sinabi sa akin, yun lang, hindi niya sinasabi siya. Tuwang-tuwa talaga ako. Yun, makaiyak ako basta matuwa ako. Hindi ko akalain nga ganyan ang gawin sa aking anak. Nagpasalamat ako sa kanya. Napakabait talaga ng anak ko. Ang kasakasama ngayon ni Nanay Elizabeth sa inuupahan nila sa Pasig ang dalawa sa 8 niyang anak na sina Amor at Dario Jr. Mahirap po ba ang pag-aalaga sa mama niyo po? Walang hirap. Ang kay mama lang, yung may makasama lang. Talagang kumikilos din siya, pero hindi ko nang naglalaba nga paminsan-minsan eh. Pero ako nang kumikilos lahat. Sa totoo lang daw, hindi sapat ang anumang regalo para matumbasan lahat ng isinakripisyo ni nanay sa pagtataguyod sa kanyang mga anak. Tubong Southern Leyte si Nanay Elizabeth hanggang napadpad siya ng Iligan nung napangasawa ang mister niyang si Dario na isang truck operator doon. Taong 1971, habang ipinagbubuntis daw noon ni Nanay Elizabeth ang kanyang bunso na si Alan, dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang pamilya. Namatay ang kanyang mister. Disgrasya. Tractor operator yun. Nag-operate siya. Hindi niya alam ang landslide. Naanuhan siya. Pati yung traktura. Naano sa landslide. Puntis ako niya lang. Talon ako sa bintana. Musama na ako sa kanya. Gusto kong mamatay. Ang masaklap pa rito, kamamatay pa lang ng kanyang asawa,
Nahulog naman sa balkonahe ng kanilang bahay ang ikapito niyang anak na si Dario Jr. Nakalaunan dahil sa aksidente, nagkaroon ng kapansanan sa pag-iisip. Nahulog yung anak. Akala ko patay na yun. Sabi ko sa sarili, mabuti mamatay na lang ako. Para wala na ang aking lungkot naman. Sa totoo lang, ilang bisis ako nakasala ako sa Diyos. Gusto ko na rin mamatay para wala na ko isipin. Oh, pero pagtingin ko sa aking mga anak, hindi. Patawarin mo ako, Diyos ko. Hindi ako magpakamatay dahil sa aking mga anak. Sino bang mag-alaga sa aking mga anak? Dahil na byuda, mag-isang itinaguyod ni Nanay Elizabeth ang kanyang 8 mga anak. Nag-buy and sell, namasukan siya bilang kasambahay at sumideline pa bilang labandera. Ang hirap, siyempre. Wala kaming papa. Tapos wala sa tabi namin yung mama namin. Kasi naghahanap buhay siya. Kung di siya maghanap buhay, wala ka. Kitang-kita namin na hirap ang mama ko. Naglalabada, nangangalakal. So, lumaki lang kami ng ganun. Ang hirap ng buhay ko. Buntis pa ako. Ang aking panganay, 11 years old pa. Paano siya makatulong sa akin? Naglabada ako from 7 o'clock to sa gabi, 4 o'clock sa hapon. Muuwi ako. Pagka 5 o'clock, pasok na rin ako sa dishwasher. Ano ko lang sa Diyos ang aking buhay. Siya na bahala sa akin. May time pa nga minsan na wala kaming makain. Ano na lang, isang takal na lang yata ginagawa ko. Ilulugaw ko para lang mapakain yung mga kapatid ko. Kalaunan, para makatulong sa ina, lumuwas pa Maynila mula Iligan ang nooy 16 anyos niyang anak na si Annette para mamasukan din bilang kasambahay. Doon ko naramdaman na ang hirap pala yung malayo ko sa pamilya. Gabi-gabi umiiyak ako. Kasi yung hirap, dumating ang punto na hindi na ako nasasahuran. Tapos gusto kong tumawag sa nanay ko, ayaw nila. Kasi nahihiya silang malaman na mahirap lang sila dito sa Maynila. Umiiyak din po siya, sir. Hinahanap niya ako, nagagalit nga kung bakit di ako sumusulat. Sabi ko, mama, ayaw nila akong palabasin. Gusto kong tumawag sa'yo, ayaw nila akong patawagin. Hanggang naisipan ng nanay kong sumunod sa akin. Makalipas ang 2 taon, sumunod si nanay sa kanyang anak sa Maynila. Karay-karay ang 2 pa niyang anak na sina Amor at ang bunso na si Alan. Habang ang iba pa niyang mga anak, inihabili na muna sa kanyang mga kamag-anak sa Leyte. Dapat si mama lang ang pumunta. 1977, mga 12 years old na ako. Narinig ko na pupunta ng Maynila si mama. Si mama, kahit na nagpapaiwan ako, parang mama's girl ako. Parang mamamatay ako pag nawala si mama. Ang isip ko, Manila, ang layo nun. Yung ginawa ko, sumakay si mama ng barko. Paris na. Sinama ko na auntie ko para ihatid siya. Ang ginawa ko, nagtago talaga ako sa ilalim ng katre. Lumabas ako, nakaalis na yung barko. Hindi na nila ako mapababa. Ginawa ko yung kasi ayaw ko talaga humiwalay sa mama ko. Sa Maynila, namasukan din bilang kasambahay at labandera si nanay. Kung minsan magkain ako, mga masarap ang ulam sa aking amo, maalala ko sila. Pirmi lang bagoong nila kinain. Maalala ko sila. Kung sabi, kung nandito ba kayo, marami akong pagkain na tira, ibigay ko sa inyo. Kinuha ko na sila, bahala na. Dahil nagkahiwa-hiwalay ang kanilang pamilya, ang ibang mga anak ni Nanay Elizabeth, lumayo ang loob sa kanya. Pakiramdam ko, para akong walang magulang. Kasi mag-isa ako, matanda na yung pinag-iwanan. Hindi ba yung pakiramdam ko parang ulila na, baga wala ng pag-asa. Dagdag pasakit pa para kay nanay nung namatay ang ikalima niyang anak na si Ami dahil sa bato sa abdo. Kung minsan, iwaksi ko, Diyos ko, kunin mo lungkot ko. Kalaunan sa kanilang pagtutulungan, nakapag-ipon sila hanggang paluwasin na rin ni Nanay Elizabeth pa Maynila ang iba pa niyang mga anak na may kanya-kanya na ngayong mga pamilya. Matuwa rin ako sila, may mga sariling mga hanap buhay na sila. Tuwang-tuwa ako nga hindi sila magkahirap, maayos ang panabuhay nila, ilang pamilya. At yun, malaki ng bahay niya. Sa ilang pagsisikap yan mag-asawa. Walang kapantay ang nanay ko. Wala. Kahit hanggang ngayon tumutulong nanay ko sa akin.
Sa kabila ng hirap ng buhay, pinilit daw ng bunso na si Alan na makatapos kahit man lang high school. Nagtrabaho siya bilang panadero hanggang taong 2003 siya'y nakapag-abroad. Nakakapag-provide na ako, medyo nakakabilang gamit. Yun nga lang, wala pa akong sariling bahay. Nangungupahan pa rin kami hanggang ngayon. Yun na ang pinapangarap ko talaga, magkabahay kami para hindi na mangungupahan. Dahil mahal ang pamasahe, 1 beses lang kada 2 taon nakakauwi ng Pilipinas si Alan. Ayoko nang maranasan pa ng mga kapatid ko yun na tipong kapag kailangan nila, kailangan may maibigay na ako, hindi na yung hahanap pala sila sa ibang tao. Magandang buhay ni Alan doon, walang problema. Ako rin wish ko nga bigyan pa ko ng medyo habang buhay sa Diyos para sa aking mga anak. Kahit na may asawa na sila, ano pa rin na concern ko hindi mo wala akong concern sa akong mga anak. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ingatan ka. Siniguro rin ni Alan na sa ika-86th birthday ng kanilang ina, kahit pa sila'y magkalayo, espesyal ang kanyang regalo. Ang pangarap ko sa buhay is maging komportable lang lahat. Maging masaya lang sana si mama bago man lang siya pumanaw. Kasi yun lang naman ang ko eh. Feeling ko kasi kaya nawala ang papa ko, ako yung ipinalit sa kanya para mag-alaga. Gusto ko lang wala akong pagsisihan na kapag nawala siya na wala akong nagawa sa kanya. Wala akong nagawa sa mga kapatid ko. Kasi hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako. Pero hindi rito natatapos ang selebrasyon sa kaarawan ni nanay. Dahil nito lang Huwebes, kakuntsaba ang kanyang mga anak. Isa pang sorpresa ang inihanda namin para sa ating dakilang ina at lola. Get together ng buo nilang pamilya. Importante para sa kanya to. Kasi matanda na siya. Ilang taon na lang makasama namin for the first time na at least masasabi ko rin yung dapat kong sabihin sa kanya. Siyempre, inayusan si Nanay Elizabeth. Pero ang akala niya, ito'y para lang sa pagpapalitrato. Maya-maya lang, hindi lang nasorpresa si nanay, naging emosyonal din. Happy birthday, ma! Masaya ako malungkot. Bakit naman? Ang aking buhay. Dapat nga masaya, Mama. Masaya din ako. Banding. Malungkot ako na alaala kong aking mga nakaraan. Malungkot. Alam na ninyo yan. Tutuwa. Huwag kang iiyak. Manunood siya. Huwag kang iiyak. Tumawa ka. Papasalamat ako. Hanggang ngayon, dito ka pa. Maraming salamat. Binuhay mo ako. Kahit wala ako sa piling mo. Patawarin niyo rin ako dahil hindi ako nakatulong sa inyo. Maaga ako nag-asawa. Alam ko, may kunting hinanakit ka sa akin. Pero alam mo naman, naghanap buhay ako. Andun na tayo, mo. Para sa inyo rin. Kaya nga, patawarin mo sana ako. Malayo ako. Matagal na kitang pinatawad. Wala akong matagal na akong pinatawad. Naintindihan man kita eh. Yun lang, ma. Napabayaan ka kunti. Mahal na mahal kita. Mahal din kita. Kayong lahat mahal ko. At para makumpleto ang magkakapatid, nag-video call si Alan. Yun naman yung goal ko, Mike, sumaya ka. Mapalitan lahat ng mga hirap mo. Yun lang naman yung pangarap ko. Maging komportable ka, masaya ka. Di bali na, huwag mo na ako isipin. Kaya kong gawin lahat, kaya kong tulisin lahat para sa'yo. Mga kapatid ko, hanggang may maitutulong ako, itutulong ko.
Kaya nga habang buhay ka, gusto ko lahat maging masaya ka lang. Kasi gusto ko rin maging masaya si Papa. Kahit hindi ko siya nakita, nakasama, kahit hindi niya ako nagabayan, wala ako sa man ng loob sa'yo dahil ginawa mo lahat. Nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi isa kang malaking inspirasyon. Hindi ka na mapatayan ng ibang ina. I love you, Ma. Love you daw! Mahal ko kayo lahat. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakuhanan sila ng family picture. Masaya ako ngayon na nakatipon-tipon kami. Sobrang saya. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Hindi matatawaran ang kayang isakripisyo ng isang ina para sa kanyang mga anak. Kaya meron man silang mga pagkukulang, dakila pa rin sila. Kaya habang may pagkakataon, suklian sila kahit pa sa simpleng paraan, ipadama sa kanila ang ating pagmamahal. I love you, Ma.